Ito na naman po tayo sa isang video and come spend the day with me as we go on fieldwork. At ito ang day in the life of an NGO employee. As you can see, sobrang aga pa namin. Siguro that's around 3:30 at ayan, mag-isa ako sa daan. Wala pang tao. Obviously, hindi naman ako tao. Isa akong manananggal. Joke lang. At yan, on the way na kami. Pero before going out of town, may dadaanan pa kami. Kaya medyo may mga ilang stops pa din bago tuluyang mag-out of town. So this is still in Bacolod. Sobrang wala pang tao kasi nga it's 3:30 in the morning. So ayan nga, papunta na kami out of town. This is somewhere in the city of Talisay. Because yung pupuntahan namin is around 3-4 towns away. And this is now in Silay City. Hindi naman ako masyadong masipag sa pag-video ng mga lugar kung saan kami pumupunta, diba? At ito na nga yung Silay City Public Plaza. As you can see, well-lighted pa talaga siya. And in the background, you have San Diego Cathedral. Sobrang ganda ng Silay. This is also known as the Paris of Negros Occidental dahil sa mga lumang bahay and the vintage feel of the town. At ayan na nga, sobrang dilim pa sa labas. Hindi ko alam kung nakikita nyo rin na nakikita ko. Joke. Baka sabihin nyo may multo kayong nakita. Hindi ko nakita. And andito na nga tayo sa Victoria City kung saan tayo pupunta sa kanilang dairy farm at makikig-meet and greet kami sa mga kalabaw ngayong umaga. Akala nyo naman pupunta kami somewhere within the city lang pero nagkakamali kayo. Ito yung daan, sobrang rough road niya. And this is inside someone's hacienda. Hindi ko alam kung kanino. Pero ito nga yung dadaanan mo magkabilang side. Those are sugarcane plantations. And eto na, palutang na yung sun ng mga time na to nung dumating kami dun sa dairy farm. Excited sila, magpapapicture muna daw sa mga kalabaw. Ayan na yung mga cute na kalabaw na mahilig din silang mag-pose for the camera. Yan, nire-ready na sila dyan. Pero ano nga ba ang pinunta namin dito? Ayan, nakikita nyo, malabas na yung sun and ready na kami to see yung process of milking a carabao. Kasi yung Carabao's milk, yun yung gagamitin ng mga beneficiaries namin, which is provided by the local government unit of Victoria City. Sobrang napaka-efficient nila. So ito na nga, yung unang kalabaw, pinangalanan namin siyang si Sixta. Dahil ang number niya ay 62. Pero pag 62 naman kasi, lalaki yun. So ginawa namin babae, so kaya si Sixta ang pangalan niya. O diba may pakwento pa kami. Ito naman, yung scene na to, dahil wala nang maiproduce na milk si Sixta, pinapasok ngayon yung anak niya. Dahil yung anak niya naman, yung mag-stimulate yung mammary glands niya para mag-produce ng milk. Kasi konti pa lang yung napoproduce niya. So yan, dahil tapos na at na-stimulate na yung mammary glands, nag-produce na ulit si Sixta ng milk. Ayan, from the suction, nilalagay yung milk dyan sa milk jar and then sasalain mo na yan to remove all the impurities so that okay yung product at hindi madaling ma-spoil pagdating sa storage nila. Mga mems, akala ko tapos na yung rough road. Parang natanggal yata yung matres ko din eh. At eto na nga tayo sa kanilang co-op kung saan isi-store muna pansamantala yung milk na nilabas
nung tatlong Carabao. By the way, tatlo pala yung minilk, hindi lang si Sixta. Yung pangalan nung dalawang Kalabaw, sino yung isa? Alam ko yung isa si Eva, yung panghuli. Yung pangalawa is si Trina. Si Trina pala yung pangalawa. So, tatlo silang minilk nung araw na yun. And dito naman, nilabel na muna yung milk. So, pinaghalo na yung tatlo, nilabel for storage para malaman nila kung kailan kinuha yung milk na to. From there, dumiretso na kami sa dairy box nila kung saan ipapasteurize yung milk and i-distribute. Ito yung mga nila, mascot, si Calaboy and si Calagirl. Nagkakagulo na sila sa mga products na binibenta dito sa dairy box. So, meron silang fresh milk and it comes in different flavors. Alam ko merong ube, may pandan yata, and then there's also fresh milk. And this is where they pasteurize the milk. And ito na nga, nagpe-prepare na sila for delivery papunta sa CHO. And then after that, dito bumisita na kami sa mga beneficiaries namin. This is sometime around, siguro mga around 9 a.m. na. Ito papunta na rin sa isang beneficiary namin. Sobrang malubak pa rin yung daan. Pero this is already inside an hacienda para bisitahin yung ibang beneficiaries. At ito na nga yung bahay ng isang beneficiary namin na binisita and to gather best practices as well and deliver yung milk na kinuha namin. And yun, with that being said, eto tapos na yung araw namin at pauwi na rin kami. So yun lang, babush!